Hello mga kalangga ko, for today's video sa kusina muna ang duty ng person. Galing na nga pala ako mga kalangga sa palengke at bumili ako ng sitaw at saka isasaw ng aking adobong sitaw. At bumili din po ako ng tokwa at saka syempre pang ricados. So ayan, samahan niyo po ako, i-prepare ko yung aking lulutuin ngayon. So ito, pagkagaling ko po ng palengke, inayos ko na po. At syempre hindi magpapakabog si Tupid, talagang nag-iingay din niya sa likod ko mga kalangga ko. So ito na nga po mga kalangga, malinis na po ang ating adobo. At napiprito ko na rin po yung tokwa at syempre nahiwa-hiwa ko na rin. Syempre nalilinis ko na rin yung kamatis, natatanggalan ko na rin ang mga buto. Favorite ko po talaga ang adobong sitaw, adobong kangkong. Basta yung mga gulay po talaga, gusto ko po talaga yun ang ulam. Di bali na wala pa akong ibang ulam, basta meron pong ganitong klaseng ulam. Sino po katulad po na mahilig sa mga adobong gulay? Isasabay ko na rin ang sinaing ng langga. Isasalang ko to habang mag-aantay tayo na maluto din ang ating adobong sitaw. Kaya huhugasan din natin maigi ang ating bigas kasi hindi naman natin ito harvest. Binili lang natin ito sa palengke. Siyempre, sabihan natin yung mga matatanda, hugasan natin maigi ang bigas kasi sabihin nila may gamot na ito. Iba talaga yung harvest na galing talaga sa ating mga palayan kasi wala po talaga yung mga gamot or mga chemical na hinahalo. Kapag galing po talaga sa palengke or binili lang namin talaga ang bigas mga langga, hanggang sa hugas po ang ginagawa ko. Pero pagka ang bigas po namin galing sa mga probinsya, galing sa sariling harvest ng palayan, kahit isang hugas lang pwede na yun kasi mas masarap po ang bigas na galing po talaga sa sa sariling palayan na sariling harvest. So ito na nga, isasalang ko na to siya langga. Dito sa kabilang kalan ay sinain ko ang aking sasalang. Tapos isabay ko na rin ang pagluluto ng atong sitaw. Dito siya din sa kabilang burner. Ayan, sasalang ko muna yung kawali langga at painitin lang po natin. Tapos talagyan na po natin ng mantika pag uminit na po ang ating kawali. Pagkadating ko po galing sa palengke, nililinis ko kaagad yung sitaw. Tapos hinuhugasan ko yung tokwa. Tapos nagpiniprito ko, hinihiwa ko ng medyo maliit. Bakit kaya pag laking probinsya, laging hinahanap yung mga pagkain ng probinsya, hindi ka nakakontento kahit sabihin natin na magluluto tayo na masarap, iba pa rin po talaga yung nakalit na natin ulam. Dahil mainit na ang kawali ng langga at mainit na rin ang mantika, nilalagay ko na ang bawang. Saka gusto ko din sa bawang mga langga, pag ako nagluluto, gusto ko yung nagpa-brown siya, yung golden brown, katulad dito, brown na siya. Saka ko siya ilalagay ang sibuyas. Pero yung iba po kasi, depende po yun sa extent sa pagluluto. Kasi iba naman, ang gusto, hindi ko naman yung sibuyas, tapos sunod yung bawang. Nasa atin po yun kung ano po gusto natin unahin. Depende po sa inyo kung saan po kayo satisfied sa pagluluto, kung ano po ang unahin nyo. Maganda din sa ganito lang ng toka. Yung toka na hindi mabaltot, minsan po kasi nakakabigyan ko minsan lang ng toka sa paligid. Ang baho, pag pinipinito po natin, iba yung amoy. Ayan, nilagay ko na rin yung kamatis langga. At saka itong ginamit ko kamatis langga, tinanggalan ko na rin ng ito. Nasanayin ko na rin po kasi na pag ako naguluto, tapos kung gamit ko na kamatis, kahit anong klaseng luto, tinatanggalan ko po talaga yung luto ng kamatis. Kahit sa sausawan, kapag gumagawa ako ng sausawan, halimbawa, may prito kabilis, ayun, tinatanggalan ko din ng luto pag gumagawa ko ako ng sausawan. Natatakam na rin ako. Pag nagugutom talaga ako, hindi ko na makikita yung luto nito. Kaya habang nagluluto ako, naiyak na tataka mga langga. Pinas iba na kasi diba. Pero minsan kapos talaga sa budget, hindi ko na minsan sinasahulong langga ng toka. Basta may tangkong lang, tapos kompleto ricado. So okay na yun. Kahit naman sa probinsya ng araw, hindi naman ang ulam namin. Walang saw-saw, hindi naman ako sa probinsya yung toka. Ano lang, kamatis, tapos partner ko yung, diba? O kaya may itong isda. Yun lang naman ang sa probinsya, yung mga nakagisa natin ulam. Sino ba dito ang katulad sa mga mahilig sa mga ganitong ulam? Mas hinahanap yung mga pagkain bundok, lalong-lalo na yung tuyo. Naalala ko po nung malit pa ako, nung nasa probinsya ako. Inuuna kain ko yung katawan. Tapos, tinitira mo na yung ulo ng tuyo, yung or dried fish. Tapos mabalikan mo lang pag susunod ng kakain. Pag gutom ka na, kakainin mo na. Hanggang sa nauubos yung ulo ng tuyo. Ganun kami sa probinsya ng araw. Walang tapon, walang salang. So ito na nga mga kalangga ko. Malapit na sa maluto. At maya-maya titimplahan na rin natin ito. Gumagamit din ako ng masasarap malangga. Pero minsan, pag konti lang yung aking niluluto, hindi ko po inuubos sa sachet. Pero pag medyo madami pa ang aking niluluto, inuubos ko sa sachet na. Bakit sarap.
Bali dito po sa amin talaga mga langga. Lagi po talaga gulay yung aming ulam. Bibihira lang po talaga kami kumakain ng mga ulam ng pampahigh blood. Madalas po talaga gulay po talaga lagi ang aming inuulam. Mas mainam po kasi pag gulay lagi ang aming inuulam. Parang napakasarap sa katawan para lagi kang healthy. Kaya ng mga langga, malapit na siya maluto. Napakayamin na niya. Parang hindi na talaga ako makapag-antay. Kaya nga sinasabay ko na ang pagsasaing para maluto ang aking adobo. Maluluto na rin ang ating siting. Sa totoo lang mga kalangga ko, kapag ganito ang ulam namin, yung junakis ko talaga, balik-balikan niya yan, maya-maya yan siya kakain lalo pag adobong kangkong, adobong sitaw. Ayan, gusto-gusto niya yan. Kahit walang sakog yan ng tokwa, basta adobohin lang talaga. Bet na bet yan ang junakis ko. At mas mainam din yung mga bata na sinasanay natin kumain ng gulay habang bata pa. Kaya yun sa akin, yun lang ang kagandahan yun sa akin kasi sanay siya kumain ng gulay, hindi siya naghahanap ng kung ano. Nakakain din na naman kami na minsan ng masarap-sarap. Mga isang beses lang sa isang buwan, pero madalas talaga ganito talaga. Yung gulay talaga, marami namang klaseng gulay ang ating lulutuin pag ginusto po natin. Kaya yung junakis ko pag nagugulay ako, tuwan-tuwa talaga yan. Kaya ang ulam niya madalas pag pumapasok sa work, gulay din. Ayan, nakita niyo mga langga, ang sarap na ng ating adobong sita. O sino dyan yung namimiss yung ganitong klaseng ulam, taas ang kamay. Kaya may maluluto na rin ng ating sinaing mga langga. Kaya sinabay ko talaga yung sinaing para pag naluto ng ating adobong sitaw, syempre kakain ng person. Alam mo naman, kain is life. Kapag sa mga probinsya, hindi mo na kailangan bumili ng sitaw. Kasi kung mayroon ka naman taniman, tapos marunong ka din magtanim ng gulay, libreng-libre ka na lagi sa ulam. Ang bibilhin mo lang yung mga sahog, pero kahit wala naman sahog, ang importante niya mga ricado, sibuyas, kamatis, sibuyas daw, hindi lang naman yung pwede natin isahog pag sa probinsya tayo. Dito lang naman sa Maynila na ang dami cheche-boreche, pero pag sa probinsya talaga, grabe masustansya lahat ng mga gulay. At saka, ang gulay sa probinsya, pag niluluto natin, medyo matamis-tamis yung sabaw. Dito sa Manila, halos lahat binibili. Walang libre dito sa Manila. Hindi katulad sa probinsya. Yung araw, inuutosan ako ng ate ko. Punta ka muna kay ganito, hingi ka muna ng ganyan-ganyan. Dito, bawal talaga. Wala tayong mahingian. So, ito na nga lang, luto ng ating adobong sitaw. At syempre, naluto na rin ang ating sinaing. At kaya nga magkape-kape muna tayo. Itong aking kape is Salabat Premier yan. Tatlong klaseng variant yung ano nila, yung Salabat. Ito yung Salabat Premier. Yan. Napakayamin nito malangga. Nasanayan ko na yung Salabat. Bali, naubusan ako na isang klaseng Salabat kaya itong Salabat Premier yung aking nabili. So ito, magsasandok na tayo mga langga. Wow na wow, yummy na siya. Hindi ko na talaga matiis. Sino dyan ang naglalaway? Tara, kain tayo. So, yan, nagsasandok na ako na aking kakainin mga langga. Mauna na ako kumain kasi nasa labas pa yung aking mga kasamaan dito sa bahay. Kaya, syempre, mauna muna kumain ang person. Tama-tama, luto na rin ang ating sinaing. Tapos, nakapagtimpla na rin tayo ng salabat. Kahit langga, oh. Napakayami. Dahil na ang luto ng ating adobong sitaw at syempre luto na rin ang ating kanin. Magsasandok din ako ng aking kakainin. Ang sarap nito kasi mainit yung ating adobong sitaw at mainit din ang ating kanin at syempre with matching Salabat Premier. Umuusok-usok pang ating kanin langga at saka umuusok-usok din ang ating adobong sitaw mga langga. Kaya ito na langga, oh. Kain tayo mga langga. Nakaprepare ng aking pagkain. Yan na yung kanin ko, yung adobong sitaw at ang aking Salabat Premier. Ayan, is it na. Ayawan ko lang kung hindi na naman ako na ito lulubo lalo. Pag ganito talagang ulam, wala na talaga. Kaya yung sugo ko tuloy-tuloy talaga kasi gusto na talaga ako habang nagluluto kasi ako naghahalo ako kanina mga langga. Grabe, gusto ko na agad maluto. Tara langga, kain tayo. Ito siya, oh wow. Napakasarap talaga yung ganitong pagkain mga langga, ano? Mainit yung kanin, mainit yung gulay natin, yung adobo natin. Pag sa probinsya, hindi lang talaga sitaw ang pwede nating adobin. Maraming klaseng gulay ang ating pwedeng lulutuin pag sa probinsya tayo. Lalo kung hindi naman tayo tamad magtanim. Pagtapos ko nga pala nito kakain mga langga, ako'y kukura na naman. Siyempre, ang buhay online seller, pagkatapos natin magluto, pagtapos kumain, rarakit na naman tayo mga langga para makabili ulit tayo ng ibang klaseng gulay. Para sa susunod, luluto na naman tayo ng gulay.
Sino dyan ang natatakam sa ganitong ulam? Alam ko, natatakam din kayo mga katulad ko mga probinsyana. Di ba? Pag ganito talagang ulam natin, ay wow talaga, nakakasarap na sa atin to. Ay mayaman, charot, mayaman tayo sa gulay, mayaman sa vitamins, tapos may malamig pa tayo na tubig, tapos tamang higop na sa labat, tapos mamaya tamang buhat lang din ang ating paninda. Kaya ito, lumulobo na naman ang aking pisngi, malasyomay na naman ang aking muka. Kain pa more, gulay pa more. Gusto mo yan? Pero walang halumbero, mas gusto ko talaga ganitong ulam. Kami lahat dito sa loob ng bahay namin, lagi ulam po talaga. Ganyan. Kaya hanggang sa muli mga langga, ituwi lang tayo neto at mamaya, katulad na sinasabi ko, ako aalis pagkatapos po kumain. Hanggang sa muli